minutes of 2025 of the Committee on Agri, Committee Chair, you truly, jointly with the Committee on Health. Committee Chairman is the Honorable Salvador. Committee on Envy, the Honorable Herbert Galabay, is now called to order. May I request Mr. Albert Lasente for the prayer. Hello. Yuko natin ang mga ulo ang bahagya at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon po natin Diyos. Salamat po ng marami sa iyo. Pinarating mo po kami mapayapa sa dakong ito upang kami makapagpatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat na napakarami, Ama. Taglay pa namin ang aming hiram na buhay at lakas, maging ang karapatang maglingkod sa iyong banal na pangalan. Bago kami tuluyang lumapit sa iyo, Ama, basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo po sa amin ang maliksing pag-unawa, ang mapagpakumbabang puso, Ama, upang masunod namin ang iyong mga kautusan sa iyong napakadakilang buong pangalan. Pagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan sa pag-uusap na ito upang kami makasunod sa iyong mga kalooban na ayon sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang mangunguna sa umagang ito, maging ang mga kanyang kinakatuwang, Ama, upang masunod nila ang lahat ng iyong mga kautusan na siyang ipaglilingkod namin sa iyong banal na pangalan. Patawad sa mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y hiniling po namin ng lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang Panginoon. May I request the committee site to roll vote. Okay, thank you, General Presiding. Magandang umaga po sa ating lahat, especially the two punong barangay of Magpaco Grande, Honorable Ronilo Prespicio, and punong barangay ng Turot, Honorable Sofran Malilin. Nandito po ang tatlong kagawad. Pero din po sa mga kasama kong sa Bunyang Bayan, si SB Tony, SB Arnold, SB Esteban, and SB Laring. Nakita po kanina si SB Banjo. The present today hearing are the following. The Committee Chair on Agriculture, Honorable Domingo Bawa Jr., and the members, yours truly, and Honorable Herbert Galabay. The Committee Chair on Health, Honorable Tony Postol, and members, Honorable Barangan. The Committee on Environment, members, Honorable Evan Esteban. The Chair on the Committee on Laws and Ordinance, Honorable Adun. And Home, Honorable Vice Mayor Attorney Harold Respicio, Punong Barangay Ronilo Respicio, and Punong Barangay Sofronio Malilin, Mr. Chair. Thank you, Comsec. These issues regarding inquiry on sanitary and environmental concern at a concerted piggery around the boundary of Barangay Turod and Barangay Magpaco Grande. Pursuant to our mandate under the local government code, welfare of our constituents are protected, particularly in matters affecting public health, safety, and environment. This proceeding shall give due opportunity for the complainants and grievance, for the respondent to answer the allegation, and for concerned barangay officials and agencies to provide their respective position. Let it be placed on record that this hearing is being conducted in accordance with due process, with the end view of ascertaining the facts, clarifying issues, and determining the proper course of action to be recommended or undertaken by this Council. We enjoy all parties to observe decorum, respect, and candor during the proceeding so that we may arrive at fair, just, and lawful resolution of the matter on hand. Hopefully, magiging maganda ang kalalabasan nito. Thank you and good morning. May I request the barangay captain of Barangay Turo to give the statement with regards to the issue. Sa galang-galang na presiding officer, Honorable Harold Respicio, sa mga galang-galang na sa Bunyang Bayan, sa ating bayan ng Mercedes, mga kasama ko sa Barangay Captain Ronilo Respicio, sa ating lahat, magandang umaga. Ito ay patungkol sa sulat nyo na request nyo na
mag-conduct kami ng investigation o sa pigiri na silidad na pigiri sa Lapu Grande. Area po ng Lapu yun. Base sa aming nakalap na mga informasyon, nakita nyo sa aming mga picture, nakaatas doon sa aming report, recommendation, ay andun yung mga tao na affected. Yung mga hindi pumirma, hindi affected yun. Yung mga pumirma, yun lang po ang mga affected. Kaya sensya na po hindi namin nanot doon na yung hindi pumirma ay hindi affected. Pumunta rin yung mga kasama ko sa mga lawang araw sa mismong pasilidad na yun kay Apo Boying Santos. At nakita naman nila na malinis yung pasilidad na yun. Kaso may konting odor, bad odor na siyempre sa likod daw ng galing. Dahil wala naman ako dahil may pinuntahan ako doon. Yung mga kagawad ko ng community ang agriculture at saka health and education, pumunta din dun sila. At ganun din yung mga school na pinuntahan namin, wala daw naman silang naamoy base sa kanilang answer sa amin nung pumunta ka yung mga kagawad ko doon. Yung sa mga hauler, yung nakita ko doon, nagpaparada sila sa along the highway. Nung karamihan nila na conforme iti pagparadaan na lantan. Kaya post iti padijay, iti disgrasya, ito nga lumabalbalin, resolusyonan ito dijay ito basta awan din mapasama king disgrasya dijay. Antay pa urayan nga ito mapasama. Kaya kasi sa report me, dijay lantan ako iti bagbesan yung anyo ito nasaya na solusyon dijay. Good morning po sa ating lahat. The barangay captain of Lapu Grande is your statement from barangay. Unang-unang sa lahat, I would like to greet our Honorable Attorney, Vice Mayor, Vice Sir, our Committee on Agriculture, Sir Domingo Bao, Sir, the Honorable SB Member Galvay, the SB Member Antino Tapay, and SB Laring Putaran, SB Member of Sir Esteban, SB Arnold Baraman, our Secretary, Sir Restituto Espiso, our leader ng mga barangay, so our SB Tony Apostol, and mga kagawad ko na nandito sa ating lahat, sa mapagpalang good morning. Based in my report, in my unang pagsusuri, inspection ng aming barangay, lalong-lalo na ang permit located at barangay ng Lapu Grande. Meron naman tayong copy na ibigay, pakibasa na lang, and then, kasi pag mabasa ko pa, okay, sa pag-uuna tungkol sa mga reklamo, hinggil sa amoy mula sa Piggery Farm na pinamunuan ni Manuel Santos sa Charion Pork Hand Foods Philippines Corporation, CPFPC. Buod ng pangyayari noong buwan ng Mayo 2025, nagsimula ang operasyon ng Chang Piggery Farm na natagpuan sa barangay ng Lapu Grande, Reina Mercedes, Isabela, pinamunuan ni Ginoong Manuel Santos, Charion Pork Hand Foods Philippines Corporation. Sa parehong buwan, May 14, 2025, may natagpuan ng unang reklamo mula sa mga residente ukol sa masangsang na amoy na nagbumula umano sa naturang piggery. Dahil dito agad na nagsagawa ng inspection sa lugar ang Committee and Sanitation sa kanilang pagsusuri, natuklasan na may mga alagang baboy na nasa labas ng sakop ng mismong farm. So ibig sabihin, meron din ibang nag-aalaga ng baboy mostly to the resident between of Lapu Grande and Turod and the person of Mr. Bungkag. So aday di 20 dyan nga baboy, dapat isaw na kainahin sir. So yun ang siguro naaamoy din, kumbaga nakadagdag amoy, kumbaga. So ituloy ko, sa bahagi ng inspection, may mga baboy na liguan habang nakasakay sa hauling truck na may tagline na dumi. Noong May 15, 25, isang formal na reklamo ang isinampa ng isang residente mula sa Sitio Turod sa tanggapan ng barangay upang sa amoy na magbumula sa piggery at
Kinabukasan, May 18, 2025, nagharap ang mga complainant at respondent sa barangay hall at nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Pagkakataon niyon, nagsulba ang issue at nagkasundo ang dalawang panig. Subalit, noong August 2025, muling may inihain na reklamo mula sa mga residente ng Sitio Turod ukol sa parehong problema. Muling natanggap sa lugar ang mga kinatawan ng barangay kasama ang Committee on Health at ng punong barangay upang verifikahin ang reklamo ayon sa kanilang obserbasyon. Sa oras na kanilang pag-inspeksyon, walang presensya ang baboy o delivery ng alagang hayop sa lugar. Ganun man, kinabukasan Agosto 14, 2025, isang impormasyon ang pinaabot na ang backyard piggery sa may boundary ng Nampaco Grande at Turod, partikular sa lugar ni Mr. Bungka. Dahil dito, agad na nagtungo sa sabing lugar ang Committee on Sanitation, Committee on Agriculture at punong barangay upang magsagawa ng inspeksyon sa kanilang pagdating na tuklasan ang sumusunod. Mayroong 18, hindi lang 18 yun, ay correct ko, mga 20, including the inahin. Ulo ng mga baboy, partner sa nasabing lugar. Ang septic tank ng piggery ay hindi maayos ang pagkakagawa o dito natukoy ang pinagmumulan ng mabahong amoy. Ito yung unang action na ginawa in behalf of my administration as punong barangay together with the Committee on Health and Committee on Agriculture ni Kagawad Alejo Cristobal. Dahil doon mo na kasla inaramid mi nga aksyon. Kapag di kastakit masulbar, iti anyaman nga problema iti at simbagan nga di complainant and the respondent, sir. So, ang pangalawa, nandito naman yung attachment. So, ibasa latan and then madamdaman siguro intay pag-usapan iti nasayat nga marami tamuno. Basta at least in action of me with my partner punong barangay Malinling and my Rurios. So excuse me, ako barangay Captain Miguelo. yes, sir. Yung pagbasa na nakalaan dito sa report nyo, mamaya na lang pagka darating tayo sa information. So thank you. Maraming salamat sa pagsalaysay. Thank you, Chair. Kung may mga clarification kayo at question, i-raise lang yung parang kamay to be recognized. So, thank you. Mga bisita natin, mga barangay captain, concerned, barangay official. So, let us now open for the interpolation. Kung may mga tanungan, mag-raise ng kanang kamay. Kasama natin ngayon ang ating chairman ng NBI and then chairman ng Health, the Honorable Apostol, the Honorable Galabay for the Environment, and Honorable Apostol for the Health. So, may mga tanungan na gustong ipatid sa atin ng Committee Chairman ng NBI. Thank you, Mr. Chair. Muli magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko pong ibigay ang katanungan ito kay Punong Barangay Rodilo Respicio. Yung luwang po ng piggery na matatagpuan dun sa Nampaco Grande, gaano po kaluwang ito? I think, here, more or less, 5,000 square meters, sir. So, yan po yung inokupahan ng pagpasilid mismo. Yes, sir. Sinabi niyo po na nag-start po yung operation ng piggery itong May 2025. Yes, sir. Bago marentahan po ni City Farm, ay nagkaroon na ba po ba ng pag-aalaga ng baboy noon pa? Ano, sir? Pardon? Ang piggery farm ito ay pag-aari po ni Yes. Sir Roy Santos. Yes. Ngayon ang tanong ko po, bago marentahan ng City Farm ang pasilidad na ito, ay ano po yung mga nilagay doon ng mga alagang hayop? Actually, Chair, matagal na bakit yun. Wala nang operation ng piggery. But then, nung dumating yan, yun lang nag-operate na nag-active ulit na. Pero hindi naman pag-aalaga yun. For delivery only and then pick it up in ng company, sir. Yun. Matagal na bakit yun walang operation ng piggery. Nung
na-operate ang CP Farm, pumunta po ba sa inyong barangay upang hingin po ang inyong permiso o babigyan po sila ng inyong pong barangay permit? Actually, to tell the truth, kung may Sir Boying humingi permission, we make a resolution, but then I don't know kasi gaya ni purpose na. But then, inarano ni resolution na permanent, pero hindi implementation na, yung pinagawa na in that business, kami nga ang mga kasi kuwang ko mga business di put up na ilay na pagsakan ni baboy. So, in that time, ako may nakita mga pupal kasi no business permit hampay nga na kanyang barangay level. But then, the municipality is the second approval in the proposal business cell. So wala po wala pong pinakita si Mr. Santos na mga compliance certificate galing sa environmental, mga ganon. Wala po siyang ipresenta sa inyo. Wala sense kasi masama yung magsinungaling, but then magkakatipod doon ako pwede makita na diyaga mo in our municipality no na-discuss yung sangguniang bayan to approve that proposal project, sir. So, ano po yung resolution na sinasabi niyo po kanina na nag-come up po kayo ng resolution? Ano po yung nilalaman ng resolution? Resolution nga basta ang open kung saan niya kagawa kalero. Ituloy po natin yung ating sinabi niyo po dito sa off-door inspection report niyo po ay tumatanggap ng humigit kumulang na ulo ng baboy ng from 200 to 350 na hogs. Saan po nang gagaling itong mga baboy na ito? Si Isabela, and the other municipality. Nagagaling po yung mga baboy na dinideliver po sa farm o marketing area ni Mr. Santos galing sa mga contract grower ng CP Farm. From the contract grower of CP Farm, dinidiretso po nila sa marketing area ni Mr. Boying Santos. Pagdating sa piggery, wala nang feeding, which is empty na yung mga stomach from the contract grower farm. They were fasted to avoid yung stress at saka heat stroke ng slaughtered animal. So yun ang nagiging proseso nila from the origin farm to the marketing area. Nililimit po nila yung feces, yung mga tae ng baboy na naipon doon sa marketing area nila. So nakikita namin na isang problema is yung mga hauler na nag-i-stay doon sa perimeter ng farm. Na pagkakarga nila, pagka-load nila ng baboy na di-deliver nila, nag-i-stay pa sila doon sa vicinity ng farm. Nag-aantay sila na bago nila i-travel to the slaughterhouse. So yun ang isang rason na nagkakaroon na masangsang na amoy. Yun lang po. Maraming salamat. Muling babalik natin ang floor kay Honorable Panitia Bay. So liwanagin lang po natin mga dito sa operasyon po ng farm ay dumarating ang mga baboy, then binababa sa piggery. So pag binaba sa piggery, hindi maiiwasan po talaga na andun yung nagbabawas sila at umiihi. Nasanhi po na pag dumating itong mga baboy, pag binababa itong mga baboy na to, ay sila po ay nagbabawas at umihi na kung saan ito po ay yung naging sanhi ng masangsang na amoy. So yun po yung possibilities anong kagawan. So tinatanggap niyo po yun na yun po yung nagiging cause ng pagkakaroon ng masangsang na amoy sa lugar na yun. Siguro sa aking pagpapatuloy ang pagtatanong, bigyan muna natin yung ating mga ibang kasamahan para sa kanilang mga katanungan dahil magkaroon po tayo ng follow-up questions. Mr. P, thank you. Thank you, Honorable Galabay. So, doon sa mga pagpapaliwanag ng ating imbitadong mga opisyal ng barangay, especially the barangay concern ng location, the barangay ng Paco Grande. So, nung nagpasa kayo ng resolution, doon sa request ng isang tao, wala ba kayong hinanap na dokumento? At alam ko rin na alam nyo na may mga kaukulan pagproseso bago magsagawa o mag-approve ng isang request.
request ng isang tao. Barangay Captain Ronilo, paki-answer nga po yung katanungan. Yung SP, yung dokumento, wala pinakita si Sen. So, in that time, na laga ng it is only a resolution. Yes, okay. Ito, kung hindi na wala. Pag pinakain ka na rin ng masansa at pinalunok sa'yo, lunukin mo na lang kahit wala kayong pag-order na hindi mo pwedeng kainin niya. Kasi alam ko rin na alam natin lahat, lalong-lalo na tayo, naglilingkod po tayo sa ating bayan, especially on your respective barangay. Yung pagpasa ng isang resolusyon, may makaukulan na impormasyon na isasabit ng isang tao. Yung kailangan ng reclassification ng lupa, converted from agri, converted into industrial or commercial. Isa yun sa mga requirement. Pangalawa, sa DNR, yung compliance certificate, wala po kayong hinala during that time na pinasa niyo yung request ng isang tao. Ako sir, siguro yung ano namin, pagkukulang namin, hindi namin hinanap yung bagong dokumento. So, yun yung mangyayari doon. So sa kasalukuyan na matagal lang dumulog yung request ni Mr. Santos sa opisina ng Sangguniang Bayan. So hinanapan namin ng kaukulang dokumento para basahin dito at isalaysay kung anong nilalaman sa konseho ito. Honestly, kahit isa walang dumating sa opisina, andyan yung mga kasama ko sa Sangguniang Bayan. So, ibinigay namin yung pagkakataon para magkandak tayo ng pagpupulong sa hapmagin ito. Para mabigyan nila kung may solusyon itong problema na ito. Depende na lang kung saan makakarating ito at hindi sa akin bilang isang committee chairman ng agriculture. Ipasama muna natin dito sa barangay kung ano yung karapat-dapat. Hindi kami maghusga, naghanap lang kami ng dokumento. Yun lamang. Kung may mga concerned na mga kasama o anybody, mag-raise lang ng kalambakan. Okay, recognize ako SB. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po sa ating lahat, sa ating Vice Mayor, Chairman of Agriculture, Bayan Environment, ating POC Chairman, sa mga kasama ko sa konseho, inimbitahan namin mga kapitan ng tulod, kapitan ng Tapang Grande, mga agawan sa ibang kita natin. Good morning po. Tayo po ay nandito para hindi humusga, hindi para itawan ng isang tao, isang nagninegosyo. Sabi sa batas naman wala naman yung pinagbabawal sa magnegosyo ng kahit. Basta nasa tama lang. Ngayon, tayo po ay nandito para magkaroon ng inquiry. Hindi dahil merong mga personal na galit o personal na sa isang tao. Baga, nandito tayo para gawa ng ito bang pigiri na ito ay nasa tama ba ang kanyang ginagawa? Nasa batas ba yung kanyang, sumusunod ba siya? Then kung sumusunod siya, wala namang problema. Then kung meron siya, kompleto ang kanyang mga requirements, then operate siya. Wala akong problema yun. Wala akong pwedeng humadla kahit meron naman siya mga kaukulang mga dokumento. Tanong lang po, wala pong personalan sa ating mga barangay kapitan dahil tayo ay tulong ng tao, mag-service na po tayo sa lahat para sa publiko, hindi po sa isang tao. Ano po? At the end of this day, or this meeting, sana po walang samaan ng loob. Okay. Ang tanong ko lang po, baga segunda lang ulit, sabi nga kanina, sa pagpasa ng isang resolusyon, dapat meron pa ukulang mga pagdinig. Sa amin dito sa konseho, meron kaming first reading, at then after that, magkakaroon ko ng committee hearing. Sa inyo po ba, sa barangay ng Pagkukulante, nagkaroon po ba ng committee hearing? Tanong lang po, sino po pwede sumunod, sila po kapitan, or the members of the council? Yung sir, yung SP, yung ordinance of reso. Kumbaga, na meeting naman kami, but then, yung pagkakawalan namin, hindi namin nililisan ng mouse. So, in that part. So meron pong committee hearing in your level, kapitan? Oo, yung pinirmahan namin yan. But then, siguro, to tell the truth, yung pagkukulang lang namin, sabi nga ni Abu Chair, yung mag-release siguro na gusto for the implementation of the projects. Then after ng committee hearing, dapat merong public hearing, public consultation doon sa area. Hindi nyo po ba alam ka, mga kagawad na yung area, marami ng bahay. At ayon sa ating sabi ng Department of Agriculture,
Agriculture at DENR. Kasi pag kukuha ka ng ECC doon, dapat, sabi na doon, dapat may isang 1,000 meters na layo sa mga built-up areas, ibig sabihin sa mga bahay, commercial, anything. O kaya 1 kilometro. Pag susukatin po namin, Mr. Chair, ang 1 kilometro radius doon sa area ng Pigiri, susukatin mo yun hanggang doon sa bahay ni Mr. Boy Santos. Aabot po doon sa bahay ni Apo Vice Mayor. Ang 1 kilometro. Copy, Honorable Barangan, but the report is stated is 150 meters. No. Alam po yan ng ating mga, tayo po alam natin yan. And then kung pupunta naman po tayo sa Turod area, hanggang doon sa bahay ni Apo SB Cotaran. So buong sakop ng Turod, 1 kilometro sa Otricus. Bakit po kailangan merong mga ganitong sukat para maiwasan po yung mga ganitong problema? Kasi alam natin, meron hubang babuyan na hindi nakakamoy. Siyempre meron, lahat yan nakakamoy. 1, 2, backyard piggery nga, 1, 2 piraso lang po nakakamoy na yan. How much more po ang daang-daang piraso ng baboy? Ano po? Tayo po ay concerned sa mga taong maapektuhan nito. Sabi po ni Apo Kapitan Malinig kanina, hindi apektado ang Turod Integrated School at yung medyo malapit-lapit doon. From his report, 50 to 100 meters, merong konti. Siyempre, ang pigil po ay umpisa. Ibig sabihin, pag nag-uumpisa, hindi pa masyadong masaksama amoy. Pag nagtagal po yan, baka aabot hanggang lalabas pa ng 1 kilometro ang amoy. Di po ba? Mr. Chair, sa ating mga nandito, kapwa dito bayan. Ito po ay sana po before natin binigyan ng kaukulang o pumirma sa resolusyon na ito, sana po nabigyan muna ng kaukulang atensyon. Napuntahan niyo po ba yung area? Nabigyan niyo po ba ng pagkakataon yung mga nakapaligid na matanong? Di po ba? At sa ating pagkakaalam po, ang dating piggery na ito ay dating may poultry. Ano po? Ngayon, nung may poultry po ito, nireklamo po ito sa DENR. Kasi ang mga tao daw doon, pag kumakain na, walang po. Di po ba? Ako, Chairman, punta kayo. Tama po. Siyempre, hindi naman po natin kailangan ulitin yung ganung mga bagay. At saka sa informasyon po, at alam po natin lahat, ang ating bayan ay isang first-class municipality. Tayo po ngayon, bilang ako, chair po ako ng housing development. Kaya inutos ng ating mahal na mayor na i-identify ang mga area kung saan ang mga residential area dapat itatayo, saan ang mga commercial area na dapat itatayo. Ngayon, kung itong piggery na ito ay mayroong permit na mag-operate, so ibig sabihin yung area na ngayon, hindi na tayo pwede magpatayo ng mga residential area para mapagbigyan po itong piggery na ito. Kung 1 kilometro ang layo, nako, pati yung bahay natin ni Vice Mayor, may islas na dito. Di po ba? Kung tutusin mo natin, ang area ng Napaco Grande ay ito na po ang new na sentro ng ating bayan ng Mercedes. Di po ba? Kaya sana po, sabi ko nga kanina, kung merong kaukulang permit, ang konseho at ang inyong lingkod ay hindi po mag-o-object. Ituloy ang operation ng babayan na yan. And then, sabi nga ng ating chairman ni Apo Bawa, nagsubmit po ang dating consultant dito sa Gunyang Bayan na mag-o-operate uli-uli ang kanyang babuyan. Ngunit, inarapan nga ng kaukulang dokumento, wala namang maipakita. And then, he requested also ng reclassification ng kanyang lote. Kasi ang kanyang lote ay hindi pa po na-reclassify. So maraming mga question na bakit wala pang permit sa pagkakaalam namin, nag-ooperate na po yung babuyan. And ang isa pa po, sabi ninyo, ang baboy po, come and go. Darating, may picking up. Nakapasting pa daw yung baboy, sabi ni Apo Kagawad. Ngayon, kung ganun po yung scenario, pero ito pa ulit-ulit. Pagdating ng baboy, mag-stay 2 days. Ilang days po ba mag-stay yung baboy sa pagkakalam po ninyo? Sir Chairman, ang pagkakalam po namin, ang mga baboy na dumadating sa piggery ay nag-stay lang po hanggang maximum ng 12 hours. 12 hours. Yes po. Yun po ba ay ayon sa may-ari?
Base po, sir, sa pagka-interview namin sa supervisor ng Shadow Cookpan, dahil sila mismo ang nagmamanage doon sa marketing area, yun po ang strict na compliance, stricto na pag-in and out nila sa loob ng marketing. Okay, 12 hours. Pero yung 12 hours na to, pagkaubos nito, may darating ulit. The following day na naman po, sir. Opo. So, the following day ulit, paulit Yes. yung dyan. Depende po, sir, sa nagiging population ng grower area nila, yung mga grower farm nila. Minsan kasi may time na almost one time halos walang dumarating na baboy. Opo. At saka may konto, sir, regarding the resolution na pinirmaan ni to operate the marketing area, hindi naman po as grow out yung piggery. Kaya kanina sa council, ang sabi sa barangay official, ay pumayag kami doon sa reopening ng piggery. Then nakikita namin na as marketing area, at saka yung kaliwanag din ni Mr. Santos na hindi i-grow yung mga baboy doon, which is hindi mag-create, hindi magkuha ng malaking problema pagdating sa bako. So nagkaroon po kami ng committee hearing, barangay, na okay, let's approve the resolution niya. Sa Kagawan, ilan po ba pirasong baboy ang dumarating sa piggery po? Base po sa section po namin nung 2 days ago, 200 to 350 heads daily. Sa loob ng dalawang oras, 12 hours, meron po 200 po. Yes. So 12 hours, may 200 na baboy. Sa tingin niyo po ba, yung 200 na yun hindi po iingi, hindi po magdudumi sa loob ng 12 hours? Sigurado yan, sir. So yun po yung cost na kailangan. Oo, yun ang cost. Pero ang pagkakasabi po ng staff ng piggery, yung staff ng Charong City Farm, yun na, pag-in nyo kanina na empty yung stomach nila ng travel. Which is hindi naman siguro 100% empty. May natitira. To limit, yun nga yung pagtae, pero pati yung tubig na supply ng farmers tuloy-tuloy. Pero yung 200 na piraso po ng baboy, pag nagdumi at umihi po yun, sa tingin niyo po saan po ang sumabay na yun? Ako bilang isang backyard racer din po, kung hindi maayos yung facility ng farm, like the septic tank, lagoon, and the drainage canal, talagang makakaano po yung amoy. Yes, sir. Nakakot po lang siguro more or less 1 kilometer. Kung talagang hindi maganda yung facility po. Nagtulad po ba para doon para i-check yung area? Yes po, may mga pictures po kami na tinagda. Kumuha na yung mga pictures dahil pumasok po kami sa bakery. Yung dumi po, saan po pumunta? Meron siyang... Yung tubig po, meron silang sealed septic tank. Bagong construct po yun. And then yung open pit lagoon, wala pong laman. Which is, yung volume ng dumi ay kukunti sa observado namin. Yes po. Pero sabi niyo dito sa report po ng barangay, meron na reklamo. So ibig sabihin, may naamoy. Pero sabi naman ninyo dito, meron din mga backyard piggeries. Piggery po. Piggery. Sa sa outside po nung area. Opo. So yung nagreklamo po, 2 beses po ba? May 15, parang May August 25. Tama po ba? Nung May 15 yung nagreklamo, ibig sabihin may naamoy. Yun yung mga sabi po ninyo, may mga naghuhugas ng truck, ng baboy. Yun po yung naamoy, hindi po yung nasa loob ng piggery. Yes po, yes po. Kailan nangyari yan? Yung first operation po, nung May, Pwede po ba makakuha ng order ng reklamo? Sir Chair, pwede po ba? Pag-ulit, Meron po kasi nagreklamo ng May 15. Kung meron silang tawag dito, minutes. nagreklamo yung mga ibang may-ari na piggery or Hindi po, yung barangay. affected. Yes po. Tapos nung may nagreklamo ako, Kapitan, ano po naging pag-uusap? Mr. Chairman, nagkaroon po ng invitation at so on dun sa mga nagreklamo, and then pumunta rin po si Mr. Boying Santos sa barangay hall namin, nag-usap-usap po sila at naging sa problema ng amoy. Kasama yung mga lupon namin. Hindi na po nasundan ng
Thank you po. Kaya wala na nagreklamo. Siguro, samantala, natanggal yung ako eh. Okay, thank you. Mr. Chair, siguro, sa susunod po siguro ng pagtinig, maintindihan natin ang management po ng City Farm dahil sila po ang mismo nag-operate sa area, hindi po si Mr. Boying Santos ang SKM. Thank you po, Mr. Chairman. Okay, salamat. Noted on that. Ako, Kagawad Escobar. So, kung may mga pwede pa sa mga nandito, please raise your right hand. Okay, recognize. Sa tingin ko yung problema natin tungkol din sa pigilan na yan. Halos yung explanation ko ng aking chair sa ni Mr. Barangan, kung tutuusan ko halos tapos na di ba? Kasi ang stand ng konseho noon pa, bago i-pinopos ni Sir Boying yan, for as long as he provide all the necessary requirements, documents needed for the business. Wala namang problema. Yung sinabi niya Mr. Barangan. So, ibig sabihin, pag may mga documents na yan, okay na ang negosyo. Imagine mo yung napaka-late lang na negosyo mga kantina. We require them to have that clearance, for instance, much more than the 250 na baboy. So, yung investigation conducted by dito Barangay Captain Sofailo, sabi ni Barangay Turo, yung nag-represent sa kanya na investigator, wala naman daw amoy. Kasi sa school, wala naman daw amoy. Pero may nagreklamo, pinicturan daw yung mga complainant. Pero sa picture yata wala yung mismong pigil. Nakita ko yun. Si DJ Principal Kulay detected na kami ka gumamit nga area DJ Pigiri facilities ito na DJ di curak lang ta DJ reklamo ita. I see. And then inabi naman po ni Barangay Captain Rodrigo yung nakirang pagkakamali na yun nga, they approve resolution without yung mga necessary requirements na dapat na namin before we approve the constitution. Namin naman yan. Ngayon, lumalabas tuloy sa inyong dalawa na ang sisi sa amoy, nasa hauler, masasakyan. For now, sabi niya si Barangan, hindi lang brand, makakamoy din yan, sabi niya. Kasi bago pa yan, siguro wala pa tayong masyadong naamoy. At sabi nga ni Kapitan Rodrigo, may ibang tigil sa likod na dagdag amoy doon. So, inaamin din na talagang may konting amoy na nung kay Sir Boying. Ngayon, i-review yun naman daw yan, may mga facilities doon naman. Pero yung sabi ni Kagawa, yung pagkira sa mga baboy, bago dalhin doon, in 24 hours, hindi po ba natin alam na ba? Di Mr. Chair, di ba agriculturist ka? Agriculturist tayo, ano? Okay. Pero units po tayo sa animal husbandry. Yung hayo, mas mabaho yung naiwang tali na nas sa katawan. Pansinin mo yung ano, di ba? Pag lumalabas na yung white sa brown na pag nagpupundisyon ka naman, no? Napakabaho talaga. Halos hindi mo kakayanin. Hindi, totoo yan. Yun ang pinakabaho. Parte ng tayo ng baboy yung nas na lalabas sa katawan niya. Yung unang nalalabas, hindi mabaho masyado yan. Pero pag hinintay mo nalalabas yung nas, so, it's not a guarantee na pag nas, hinita mo yung baboy, yung lalabas niya, hindi masyado mabaho. In terms of volume siguro, pwede, mas marami. Kung konti na hakotin, pag maliit na, kung konti na hakotin, pero mabaho talaga. It's not a guarantee na mabaho yan. Saka yung ihi. Pero sabi mo naman na may mga bagong constructed facilities na doon so to reduce the odor, baka pwede. So, sabi sa council, ako, I understand. Since then na-propose yan, at talaga hinihingi lang namin talaga yung mga clearances na kailangan. Wala namang problema kung may mga clearances eh. Galing naman lang siguro yung security kung talagang papasayan, di ba? Tulad na lang yung mga government officials natin, napapaliwanagin lang kung ayaw mo magpaliwanag, bakit? Di ba? Yun lang. Solve na siguro yan pag may mga dokumento na ilalabas yan. Masecure na yung mga clearances na lang. Okay, thank you, Honorable Esteban. Again, recognize Honorable Pogi. Thank you, SB, Mr. Chair. And then sabi nyo may mga hauler, may mga truck na pumapasok. Hindi po ba natin pwedeng, ako nakakatakot kasi baka naman may dalawang ibang sakit, virus, maapektuhan ang ating bayan, ang ating Mercedes. Wala po bang nag-disinfect doon sa mga hauler? Siyempre, iba-ibang lugar kung saan nagagaling yung mga yan.
pumapasok na mga truck, ano po bang ginagawa ng barangay, Sir Chair? Siyempre, yung mga pumapasok na sasakyan na OSP, of course, so nampas na nag-deliver, GMT, kunin iti pag-istakan na in a few hours. Ajin mo mga sumrek na sasakyan, ang tanayan ng mga anti-spray disinfect ang OSP. Always, from Rumuar Sumrek, always kumadalo sa ay sasakyan na pagkikargaan, pag-diskargaan na OSP. State operation na Pero sabi po kanina sa report, mabaho yung yung truck. Truck pala ba, pag bago yung mabaho na, paano nililinis po yung truck? Lilinis talaga siya, pero in that case, kahit naman kasi anong gawin mo, yung paglilinis sa isang sasakyan kung bago yung nalakarga, meron din ako sir konti. So to lessen that, it should be mas may management na whatever the recommendation for the good qualities na tigas na ikasundan na yung problema ko. Thank you. Okay, thank you po Honorable Barangan and Barangay Captain Rodilo. So, other concern from the Committee on Health, please take the Honorable Apostol. Kasi pinag-usapan ngayon, mabaho. Yes, Mr. Chair, Your Honor, medyo na-complicate na po yung issue natin na nawala tuloy na po, Mr. Chair. But anyways, just wanna go back kung paano po ito nag-umpisa. May mga reports po na nag-receive sa Mulayang Bayan na reklamo sa mabaho po. Nagkataon din po na hindi po natin sigurado kung fully operational na po kayo sa pag-programe. Gusto ko lang balikan yung sinabi kanina ni Kapitan Rodilo. Una-una po nung pinatadhan po kayo ng letter to conduct investigation, hindi po direktang tinukoy na ang investigahan po natin ay yung farm kay Mr. Manuel Santos. Ito po ay para ma-investigahan lang po yung mga piggery operations sa inyong barangay, but not directly ito. Lumalabas po sa inyong investigation, iba't ibang tao. Ganun din po sa barangay Turun. May mga reklamo din. Although sa barangay Turun, technically, ang report nila would say na wala talagang reklamo. Wala talaga silang naapoy na mabaho. Pagdating sa barangay ng Pacogrande, merong reklamo. And it turns out na yung reklamo po ay hindi dito sa pinauupahan ni Mr. Manuel Santos, kung hindi doon sa isang pang-piggery farm na may mahigit 18 na inahin na baboy. Ganun po ang nakikita po namin rekomendasyon o findings ng inyong report. Tama po ba ako, Kap? So is it safe to say now na walang reklamo na receive, walang reklamo ang barangay ng Pacogrande pagdating sa operasyon ng piggery o ng farm na pinaparentahan ni Mr. Manuel Santos? Tama po, Kap? Wala po Sa sir. sila, yung mga katanungan. Ang nagreklamo, yung tapat ng piggery na pagmayari ni Mr. Bukal. Kasi maraming ano doon. Kahit tignan nyo, mabaw, hindi fully operation natin lahat of facilities tatlo di personal hanggang waste by individual na officer. So affected in that area of Mr. Boy Santos, but then the side of Mr. Boy Santos, malesen na iti-amoy na dahil fully disinfected but then nurungwa di sagan or umay at alam ang namin, but then malesen di dyan. No, at mas may nga chemicals or whatever prevent nga may implement in that tracking na deliver. Lalalo ng deliver siguro. Dato malesen may kakagay odor iti para deliver iti data ng business SB. Nag-get ko lang din yan, Kapitan. Okay, pagdating ko sa operation ng mga piggery, poultry farms, wala po akong nakitang piggery o poultry farm na walang amoy. Meron at meron amoy. Kung meron man tayong makita isang poultry farm na walang amoy, magic yun. Yes. Magic po yun. That then, is that not a piggery kami namin? Yes. Technically, yung farm po ay nag-accommodate ng mga pigs. Alam ko, iba yung hog racing po. Dahil mga baboy na pinagmumula sa mga contract growers, natin dito, they come and go.
Okay. Pero may amoy. Sinabi niyo po kanina, base dito sa report niyo, gumawa kayo ng aksyon. Actually, ang nakita ko po na aksyon na ginawa lang ninyo dito ay, ayaw natin against barangay na Grande sa ginawa ninyo ha. Ang ginawa niyo lang na aksyon ay nag-respond kayo, in-address niyo lang yung sulat na nanggaling sa Sangguniang Bayan to conduct investigation. Ngayon po, meron po kayong nakita. Sinasabi po ninyo na wala naman talagang amoy, maayos ang pasilidad ng farm, at ang nakita ninyo ay yung isang pang poultry farm na pinanggagalingan ng isang mabawang amoy. Ano po ang naging action po ninyo dito sa farm na to? Total, ito po ang nakita ninyo na pinanggagalingan ng masamang amoy. Yung sa kay Mr. Buka. Hindi ko po kilala kung sino ang operator nito. Yes. Kung may sa farm. But then, sana yung wala pa action dahil gusto namin ipatawag para yung nag-complain or i-respondent para makapagsaman sa lupon chief ng barangay leaders. Ganun po ang mga aksyong hinihintay po namin sa Sangguniang Bayan. Na hindi nga po nakitaan ng problema ang farm ni Mr. Santos, pero may nakita po kayo dito sa maliit na 18. Yes. 18 na baboy or more, at nakita na po natin, may foul smell talaga. Yung initial action na gagawin ng barangay para mag-address ito. Alam niyo po kasi ito sabi all up. Kaya po tayo nag-uwi sa pag-uusap na ganito kasi may mga ilang concerns po pagdating sa piggery operation. Sa environmental concerns pa lang, waste management, pasok na siya. Yung foul smell o yung odor, at saka yung ating water and air pollution. Pagdating sa health, alam po natin may concerns po tayo like disease transmission, umawin po tayo, alam natin si swine flu, yung rodent at saka insect infestation na maaari natin maranasan, and some other regulatory and law concerns. Pagdating na po yan sa land use. To go back dun sa issue, ang issue na natin ngayon na hinahanap ko lang ay yung sa regulasyon ng operasyon. If they have proper permits, ECC, na although meron kayong ipinasang resolution po sa barangay without even considering kung meron po ba, compliant po ba yung ating farm. Aminado naman po tayo dyan, we learned our lesson from there. Eh, siguro it's about time na redesign ulit natin balikan and barangay officials. Ang tutukuyin po natin ngayon as to the tama po, ng operasyon ng piggery farm. Maghahanap na lang po tayo dito ngayon ng necessary permits and some other papers na kakailanganin para masabi natin tama, maayos yung operasyon ng business na to. Yan muna, Mr. Chair. Okay, thank you, Honorable Pastor. So, may mga concern pa kayo? Just like, raise your right hand. May mga concern. Although, sa akin din na ibalik ko tropa ako ng mga istorya ko putting or mag-alaga ng baboy, piggery, na nung araw, nung maliliit pa yung anak ko, may mga 24 heads ako sa likod ng bahay at alam niyo kung anong nangyari, pinidisyonan ako ng barangay. Nauna muna, yung pag-run ko na isang barangay captain bago napasaraan ng aking piggery. Ang kinalabasan doon, hindi ako binoto ng tao dahil ayaw nila. Mabaho daw yung inaalaga ko. So lahat naman kasi na mabaho o nagkakokos ng mga problema, yan ay hindi natin papayagan sa ating mga lokalidad, especially in our respective barangay. Talagang masisira tayo ng mga tao, yung mga tao may tiwala sa atin. Mawawalan tuloy sila ng tiwala pag yung mga problema na nai-encounter natin sa mga barangay. Yun ang isang rason para tuloy ang mawala na yung interest nila o sarili nila ng pagsuporta sa lahat ng mga Atikano ng bawat. So, Vice, may mga or Vice Mayor, Committee, Executive Committee on Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Napakagandang discussion. I like the energy. Kami na resolution, may tanong ako sa iyo, sir. Kapag ba ang isang establishmento ay walang permit, dapat bang ipasara o hindi? I think ako, Chair, ako, Vice Mayor, kung walang permit, talagang hindi. Kung talagang hindi, kung walang permit. Oo, hindi mo ang sagot. Dapat bang ipasara ang isang establishmento kung walang permit? Oo, hindi. Hindi, sir. It should be the permit. Ako, Honorable Vice Mayor. Dapat bang ipasara? Opo o hindi? Kung yan ang kailangan
in barangay level design. I think wala pang kinuha. But then, I don't know kung dito sa municipal level, if there is. Sa mayor, meron bang permit o wala? Wala. Sa sanitary, meron bang permit o wala? Wala. Sa zoning, meron bang permit o wala? Wala. Sa environmental, meron bang permit o wala? Wala. Inuulit ko, dapat pa itong ipasara o hindi, Kapitan Respicio? I think kung walang solusyon, ay ipasara natin. But then, kung may solusyon, why not ipatuloy natin ang business kung secure ni Mr. Boy Santos iti requirements from the barangay level and the municipality of Reina Mercedes Diesel. Kapitan, kayo po ay inaasahan na nakakaintindi ng batas. Sinabi ba ng batas? Meron bang solusyon? Kung may solusyon, huwag ipasara. Kung walang permit, depende kung may solusyon o wala. Inuulit ko po, dapat bang ipasara agad? Depende kung may solusyon o wala. Dapat bang ipasara agad kung merong permit o wala? Siguro, I think depende na sa munisipyo natin kung ipasara o hindi. Kasi kayo naman ang last na mag-approve for the barangay level and the municipal level. But then kung ipasara, di pwede na ipasara kung may tatibagay o apubisin. Alright, ang tama po magsasabi lang ay ang ating Office of the Mayor. Yes. Pero bilang Kapitan Sir, i-recommend na mo ba ang pagpapasara o hindi? Bilang nagpapatuan ng batas at isang public official, ang unang pananagutan po ninyo ay sa taong bayan at sa ating batas. I-recommend na po ba ang pagpapasara o hindi? I-recommend kung yun ang kinakailangan for the constituent of the most especially to the barangay ng Paco Progress. Bakit hindi nyo pa po i-recommenda na ipasara itong business na to na walang mga permit? Bakit hindi nyo po i-recommenda na ipasara ang isang establishmento na walang permit? Hindi naman agad-agad na ipasara, sir. At siyempre, i-design muna natin whatever the cause or whatever the problem for that situation. Hindi po ba malinaw pa sa inyo na wala na talagang permit? Di ba malinaw naman na walang permit? Yeah, sir. Kapag walang permit, agad ba dapat ipasara o hindi? Ipasara. Okay! So kailangan bang i-recommenda po ninyo na ipasara yung negosyo o hindi? Sir? Kailangan bang i-recommenda ninyo na ipasara yung negosyo o hindi bilang nakapagpatupad ng batas? I-recommend ka. Alright, i-recommenda daw ng kapitan sa ating Office of the Mayor na ipasara ang negosyo walang permit. Kailan po namin maaasahan yung iyong rekomendasyon na ipasara yung negosyo, Mr. Captain? Siguro next week, ako, Chair. Maraming salamat, Kapitan. Yes, sir. Ang isang negosyo, Kapitan, na ipinatayo sa hindi naangkop na lugar, dapat bang ipatayo yung negosyo na yun o hindi? Naangkop sa zoning. Ang establishmento na nasa lugar na hindi angkop sa zoning, ay dapat bang ipatayo sa lugar na yun o hindi? I think hindi. Itong City Farm Hub na nag-ooperate ng agro-industrial at commercial, dapat bang nakatayo doon sa kinalalagyan niya ngayon o hindi? Siguro hindi, pero dati naman nakasimpang yun. Mahalaga po ba kung siguro o mahalaga po ba na dating nandun siya o hindi? Ang mahalaga ba ngayon ay dapat naaangkop siya sa lugar na kanyang kinakatayuan. Tumagot po kayo ng definite, Mr. Captain. Kapag ang isang establishmento ay tumatayo sa isang lugar na hindi naaangkop sa nature ng establishmento ngayon, dapat bang nandun yung establishmento ngayon o wala? Sumagot po kayo ng diretso o para kay Captain? I think wala. Wala dapat. So kayo po ay sumasang-ayon na dapat itong establishment at ang kanyang activity doon ay wala doon sa location na yun. Yes. So makakaasa po kami sa rekomendasyon nyo next week. Yes, sir. But then, siguro kausapin ko si Mr. Boy Santos for that matter. That problem for the operation, sir. Kailangan natin kailangan mag-usap, boss. Yes, of course. Hindi naman agad ipasara. Kung may marisol ba, so why not? Ano resto ba ang hinihintay mo kasi? For the implementation of the business. Hindi ba kailangan ng permit bago tumakbo ang isang establishment? Yes, nga, sir. So kapag walang permit, kailangan pasarahin dito? Okay. Ang malino dito, boss. Malino. Sabi ko si Sir Boy Santos for that matter, sir. Alright, ito po ang nararamdaman ko sa inyo mga barangay official at mga public official ng ating bayan. Ang dali lang po ng trabaho natin kung sundin lang natin ang batas, walang stress at hindi tayo nagpapa-influensya kahit kanino. Ang mga batas po natin ay isinagawa para sa convenience ng ating mga kababayan, hindi sa convenience ng isang tao. Parati pong nagkokontrahan ang interes ng public at ang interes ng isang pribadong individual. Wala pong magkamali, pero bilang public official mga bossing, ang
kaagad kapag meron po kayong information na lumalabag sa batas ang isang establishmento, lalo na meron mga nagre-reklamo, gawin po natin kaagad ang trabaho natin para hindi na dumating sa panahon na nagre-reklamo pa. Meron po kayo nabanggit kanina, bossing, na merong katabi na farm na maaaring pagmulan ng amoy. Ilang farm po yun? Isa lang sir, dun sa tapat mismo. Isa lang. Yes, but then agati 20 heads, including isa, J9. Alam niyo po ba yung regime of regulations na nag-govern dito? As I understand, magkaiba yung regulations pagdating sa isang full-scale na agro-industrial commercial at saka iba yung backyard farming. Pasok ba ito sa backyard farming o hindi? Hindi sir. Hindi. Bakit? And that resident is located at Barangay Turo. Malapit lang sa tapat ng farm ni Sir Boy. Sa barangay Turod po yun. Turo. O barangay captain ng Turod. Ano po ang habang na ginawa ninyo tungkol sa reklamo dito sa bilang farm nito? Sir, actually, hindi talaga turog yun. Kahit puntahan natin, bisteran natin, sakop pa rin ang nampak ko yung bahay nila. Yung tao lang nagboboto lang sa turod, pero yung bahay nila located din sa nampak ko. Pero yung farm mismo nasa Paco. Yes, sir. Barangay captain Respicio, tama ba yun? Yes sir, pero sa tapat mismo kasi ng farming way. And then, ang pwesto ng residente barangay ng Paco basta hangar is 30 barangay ng Paco na nilagay ng family Mr. Buka. Kasi ano di barangay masaksak pa na so isulat nila reklamo sir. Pero sa pa rin ang jurisdiction niyo yung isang farm na yun. Yes. Mr. Respicio. Yes sir. Okay, Mr. Respicio, i-discuss mo sa akin ano naman ang requirement para maayos yung pagpapatupad ng farm na yun. At sumusunod ba siya sa lahat ng regulasyon? Kung baga sir, hindi pa namin nabigyan ng aksyon kasi ang plano mo sir, bigyan ng notice for the confrontation ni respondent and the complainant sir. Effectively, siguro by tomorrow. Para sa ganun mapapakinggan namin yung nagre-reklamo at saka yung nire-reklamo. So far sa lahat ng mga nagreklamo sa inyo, wala kayong ginawang konkretong hakbangan na po? Wala pa sa amin sir, yung kay Mr. Buka. Wala pa. Wala. Ang tamang hakbang po ay rekomendasyon kayo na kapag nakita ninyong lumalabag sa batas ang isang establishment, i-recommend na pa agad na ipasara. Yes sir. Gawin po natin yan next week. Yes sir. Alright. Dito po kasi sa inyong report, sino po yung nagpapatakbo ng operation yung City Farm? Yung ano sir? Ibang entity po yun sa may-ari ng lupa. Iba sir. Meron po ba silang agreement may pinakita sa inyo? Wala sir. May lease contract may pinakita sa inyo? Wala sir. Kaya hindi naka-issue ng mga permit ano po. At sabi dito, sa tingin ninyo ay sumasang-ayon sa standard practices in animal handling, waste management at facility sanitation nung in-inspectionan ninyo yung facility. Ano po ang inyong competence at technical training or credentials para masabi ninyo na sumusunod? Ano pong basehan ninyo sa batas? Alam niyo po ba yung requirement ng batas about minimum standards on waste management, facility sanitation at animal handling? Paki-enumerate po. Kumbaga, sir, yung mga standard na reason yung mga animal living ay ito rules. So paano po sa akin na nag-comply siya sa mga standard na ito kung hindi nyo pala alam yung rules? Siguro, sir, yun yung namin. Yung kakulangan namin. Ang alam ninyo? Hindi kakulangan. Yung Kakulangan namin. kakulangan ninyo? Yes. So nung sinabi ninyo na yung City Foods adheres to standard practices in animal handling, waste management, and facility sanitation, hindi totoo yun. At wala kayong kakayahan na sabihin yung statement na yun. Hindi naman sa ganun, sir. Eh, so kakasabi mo lang na wala kang basehan para magbigay ng ganong technical na opinion. I think yung mga basehan, at least nakikita mo naman yung dapat management. So ano nga yung basehan na ginagawa mo? It should be there is a septic tank, always disinfect, and always maintain Sino ang nasabi niya? Sabi mo ninyo o sabi ng batas? Yun ang ano ko, yung opinion ko, sir. Hindi mo yan sabi ng batas. Rinilin niyo po ba yung requirement ng batas? Kasi baka po iba yung sinabi ng batas at iba ang opinion ninyo. I don't know, I'm lack of knowledge of batas-batas. Sa dami ng batas-batas, lack of implementation naman. O yun, bilang barangay natin, hindi niyo po ba? Kung may kasunod ng batas at Ay, hindi mo ayon sa batas. Captain, amin na fully implemented. Okay? Ano nga, sino na yung problema, sir? Sino may problema kapag hindi na-implement yung batas? Siyempre, yung Yung barangay natin iba o ibang tao? yung paggawa ng batas, para sa amin na fully implemented. Di ba, sir? Ang implemented yung executive, ikaw ba ang executive o hindi? Ng barangay mo? Ako? Oo, sayang mo na lang yung batas, hindi. Yes. But as a human being,
meron din yung pagkakamali sa mga batas-batas na yan, sir. Okay, so inamin mo na nagkamali ka sa inyong konklusyon. Yes. Alright. As a human being. Okay. O sige po. Okay po yun. At least Sa dami ng batas-batas na yan, nakakahili sir eh. So, I think, This committee hearing, you must have to reply with a correct or the necessary the question of the query. Yes, but then, As answer response through the this committee, kailangan answeran natin na nababagay lang dun sa mga sagot. Dun sa mga question. thank you. Continue, Vice. So inaamin mo parang may captain na hindi mo naiintindihan yung batas. Hindi naman sa Nyagaro, ako lang siguro sir. ikaw lang, hindi mo naiintindihan. Kasi nalilito ka sa mga batas-batas na yan. Yes. Hindi mo kaya ipatupad. Kahit naman sino. Kahit sino. Sa tingin mo po ba, ang isang barangay official, tumakbo para sa isang executive position at hindi niya naiintindihan ng batas at hindi niya kaya ipatupad ng isang batas at sinasabi niya yung batas-batas na yun, mahirap intindihin, ay dapat po bang umupo sa kanyang kinaupuan kung siya mismo executive at hindi niya kaya ipatupad? Hindi ko lang alam sir, kasi at least naman kasi executive, ginagawa naman namin yung karapat-dapat sir. At karapat-dapat sa ayon sa batas. I don't know, yung mga batas-batas. Karapat-dapat sa ayon sa inyo. Hindi ko naiintindihan sa dami ng batas, sabi ko na nga. Di ba, if you run any position, you must know how to read and write. Nakalagay lang doon. Walang qualification. So hindi na kailangan kung naiintindihan mo yung batas. Ay, hindi ko naman sinasabi yung gano'n sir. But then, in my part, siyempre, yung mga batas-batas na yan, hindi naman talaga namin inaano yan. Depende kasi, ikaw attorney, siyempre alam mo lahat ng batas-batas. Kami, we are not of batas-batas na yan. Yung mga ordinary na yan, sa dami na yan. Di ba? Kung yun yung problema, isulban natin, hindi yung yung mga ganyan, mga batas-batas kasi makaulaw sir, bago at sorte. So dapat, susunod na kami nung anyaman, tinangis mo, yung may buwan ka naging constitution. Kasi attorney, in the different barangays of number 7, sir. Okay, Honorable Kalapay. May I request Mr. Tail for 2 minutes break?